Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Ang mapapanood ninyong video, ito ay ang itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Halina at atin nang panoorin. Oo nga pala, ang pag-like ninyo sa inyong pinanood ay malaking suporta na sa aking channel. Kung yung po bang Holy Spirit ay espiritu ng Ama o espiritu po ng Anak, paki-explain po. Yung tinatawag na Holy Spirit o banal na espiritu, espiritu ng Ama yun, galing sa Ama yun eh. Pakinggan mo sa 12:9 ng Hebreo, ganito nakasulat. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi ba lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay? Meron tinatawag sa Biblia, ama ng mga espiritu o igpara ding espiritu o Father of Spirits. Ang lahat ng espiritong mabuti galing sa Diyos yan, kapatid. Kaya ang tawag sa kanya, Father of Spirits, ama ng mga espiritu. Yung bang Espiritu Santo, saan ba galing yon? Basahin natin yung sinasabi ng Juan, ang sabi ng ating Panginoon Kristo. Datapwat ang mga aliw, sa makatwid bagay ang Espiritu Santo, nasusuguin ng Ama sa aking pangalan. Ayun, yung Espiritu Santo, manggagaling sa Ama yun. Susuguin ng Ama sa aking pangalan, ang sabi ng ating Panginoon Kristo. Kaya, yung Espiritu Santo, galing po yun sa ating Panginoon Kristo. Ngayon, meron din namang tinatawag na Espiritong nanggaling kay Kristo. Ang tawag naman doon ng Biblia, Espiritu ni Kristo. Ayan, yun ang pagkakaiba, kapatid. Yung Espiritu Santo galing sa Ama yun. Tawag doon Espiritu Santo. Yun namang galing kay Kristo, Espiritu ni Kristo. Pakinggan mo sa 8 ng mga taga-Roma, ganito ang ating mababasa. Sa 8:9. Datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Meron tinatawag dito, Espiritu ng Diyos at Espiritu ni Kristo. Kaya, makikita mo, magkabukod ang tawag, Espiritu ng Diyos at Espiritu ni Kristo. Yung Espiritu ng Diyos, yun nga, Espiritu Santo. Yung Espiritu ni Kristo, ang tawag doon, Espiritu ni Kristo. Ayan. Yan ang nagturo nung araw sa mga propeta sa Israel. Basahin natin ang 1:10 ng 1 Pedro. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. Ayun, may tinatawag yung Espiritu ni Kristo na nagturo sa mga propeta ng una. Yun ang sagot diyan, kapatid. Meron po bang kaligtasan yung mga nasa tribo, yung pong hindi po nararating ng ebanghelyo ng Diyos? Meron po bang kaligtasan yung mga nasa tribo pa? Alam mo, sabi ni San Pablo tungkol dyan, yung nasa Roma 2:13. Ganito nakasulat. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Ano, hindi naman kasi yung nakikinig lang ng kautusan ng maaaring maging ganap sa Diyos eh. Ang sabi, yung tumatalima sa kautusan, maaari ring ganap, magiging ganap din. Kasi yung mga hintilang wika na walang kautusan sa katutubo, yung mga nasa bundok,
yung nasa nabuhay sa dark ages of human history, yung mga hindi narating ng Biblia, mga hentil yon, na walang kautusan sa katutubo. Pero kung ginagawa ang wika nila yung mga bagay ng kautusan, kahit na sila walang kautusan, ito ang kautusan sa kanilang sarili, na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso. So kahit hindi ka nakarinig ng kautusan, kung ginagawa mo naman yung kabutihan, may pag-asa ka, kapatid, sa sinasabi ni Pablo. Ang bibigyan natin ng reaksyon yung nasusulat sa Roma Kapitulo 2. Ang hentil noon ay isang klase lamang, mga walang kautusan. Pero may nakikipamahay na mga hentil sa mga Hudyo na kailangan nilang sumunod sa mga kautusan ng mga Hudyo dahil nakikipamahay sila sa kanila. Meron na rin Kristiyanong mga hentil na sumampalataya, kaya nilagyan ng kautusan sa kanilang puso. Ang katutubong hentil ay walang kautusan at mga walang Diyos. Pero iba yung mga hentil na nilagyan ng kautusan sa kanilang puso. Na ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Yung pong katawan ng Panginoong Jesucristo ay tao? Oo. Nung pong bang umakyat sa langit, nabago yun? Hindi na po ba katawan tao yun? Binago yun, kapatid. Basahin natin, sa isang talata ng Unang Korinto 15 at 51, ganito sinasabi. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Yan, babaguhin tayo pagbabalik ni Kristo rito sa lupa, babaguhin yung ating katawan. Kasi ganun din ang nangyari kay Kristo. Basahin natin ang 3:20 ng Filipos. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Yun, ipapareho niya dun sa kanyang katawan na maluwalhati, yung glorious body. Kasi meron siyang dating body, yung pinatay, yung pinako sa krus, hinampas ng mga Hudyo. Nung siya mabuhay na magulit, pinalitan nyo ng glorious body, katawang may kaluwalhatian. Ganon din naman ang gagawin niya pagdating, babaguhin niya rin yung ating katawan, yung ating pagkamababa. Hindi naman kasi pwedeng ipanik sa langit yung katawang may laman at buto hindi pwedeng makapasok sa langit yung katawang may laman at buto. Pakinggan mo sa 15:50. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Hindi pwedeng yung laman at dugo makapasok sa kaharian ng Diyos. May laman at dugo yung kanyang katawang une. Kaya nung bago siya pumanik sa langit, pinalitan yung katawan na yon, kapatid. Si Jesus nang mabuhay magmuli ay nasa glorious body na siya. Kaya nga ayaw muna niyang pahipo kay Magdalena. Dahil ang dapat unang hihipo sa kanya ay ang Diyos Ama. Kaya nga sa pagbabalik niya at nagpakita sa mga alagad, ay nagpahipo na siya. Ang glorious body ay may laman at puto, pero walang dugo. Kaya nga, nakakalusot si Jesus sa mga bagay na nakasarado at nawawala. Sa pagkabuhay ni Jesus, pinalitan na ang dati niyang katawan at naging maluwalhati na. Sa mga nakaraan pong Bible exposition, narinig ko po na merong tanong tungkol sa destiny. So, sinasabi niyo po na hindi po lahat ng tao is nasakda ng kanilang kapalaran. Pero yung mga apostol at mga maral, sa tiyan pa lang ng kanilang ina ay binantayan na sila ng Panginoon, ng ating Ama. Nangangahulugan po ba si Judas na isa sa mga apostol is nakasakda na ipagkanulo na si Kristo?
Hindi ganoon, kapatid. Ang sabi ko sa iyo, hindi ko naman nakakalimutan yung mga ngaral na leader. Yung leader. Kagaya ni San Pablo, leader yun, ano? Kagaya ni Moses, leader din yun. Kagaya ni Jeremias, mga ngaral yun, leader yun. Hindi naman leader si Judas, kapatid eh. Nakukuha mo ang punto ko. Ibig sabihin po, hindi po lahat ng apostol nakatakda na yung kanilang kapalaran. Ay, hindi. Basta yung leader, kagaya ni San Pablo, apostol, kung siya leader siya, nakatakda talaga siyang leader. Hindi kasi basta yung leader eh, kapatid. Alam mo, pagka-leader, iba yun eh. Kasi pili yun eh, hindi pwedeng yun eh, from anybody. Kumbaga, you can get him from anybody. Hindi. Ang leader kasi, walang katumbas yun eh. Wala siyang kapareho. Pakinggan mo si Moises, ganito ang sabi ng bilang 12:3, ganito ang nakasulat. Ang lalaking ang si Moises ay totoong maamong loob na higit kaysa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. Ayun, higit siya kaysa lahat ng nasa ibabaw ng lupa. Biro mo, ang dahil-dahil tao sa ibabaw ng lupa, pero nabubukod si Moises. Kasi nga leader yan na ginawa ng Diyos para umakay sa Israel. Ganon din naman si San Pablo sa panahon ng mga Hintil, leader din siya eh. Siya ang taga-panguna sa lahat ng Hintil. Kaya siya sa tiyan pa lang, tinawag na siya ng Diyos o inihanda na siya ng Diyos. Wala rin siyang kapareho sa lupa. Basahin natin ang Filipos Kapitulo 2. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat walang taong katulad ko ang pag-iisip na magmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan. Ayan, wala akong taong katulad na pag-iisip. Hindi mo para masabi mo yun, you have an assurance from God that you are the one and only on earth sa panahon na yun. Sabi niya, tiniyak niya, walang taong katulad ko ang pag-iisip na magmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan. Gaya rin naman ng propeta Jeremias na leader, isang propeta ng lahat ng bansa halos. Kasi yung mga ibang propeta para sa Israel. Pero si Jeremias, propeta siya ng mga bansa. So, sa pagka-propeta, mataas ang ranggo ni propeta Jeremias. Mga bansa, kasama na pa nga ang Pilipinas dyan eh. Basahin natin ang Jeremias 1:5. Bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Propeta siya sa mga bansa. Napakaraming sakot niya. Kumbaga leader din itong si Jeremias eh. Kaya yan, sa tiyan pa lang inihahanda na. Gaya ni Pablo, gaya rin ni Moises. Si Moises iningatan mula sa pagkapanganak eh. Nailigtas siya doon sa decree ni Paraon, patayin lahat ng lalaki, nakaligtas din si Moises. Ganon din naman ang ating Panginoon Kristo. Nakatakda na yung kanyang magiging pamumuhay dahil leader naman siya sa Israel, nakahalili ni Moises. Pero si Judas hindi. Kumbaga, secondary na lang si Judas eh. Hindi naman siya, wala naman siya doon sa linya ng mga leader. So, Brother Ennis, hindi mo ba nahulaan na bago pa po ipagkanulo ni Judas si Cristo, nahulaan na talagang may magkakanulo sa kanya? So, kung hindi po si Judas, meron po talaga. Hindi. Ganito yon. Yung hula tungkol sa mga taong masasama, kahit kanino pwedeng maganap yun. Hindi naman itinakda ng Diyos na si Judas na talaga yun eh. Kung sino yung hindi susunod, nagaganap sa kanya yung masamang sinasabi ng kasulatan na lilitaw ng mga Suwail. Yun. Kung hindi natatakot sa Diyos si Judas, gumagawa siya ng masama, nagnanakaw siya ng abuluyan ng iglesia, sa kanya bubaksak yung katuparan ng hula na dahil sa pag-ibig sa salapi, ipinagbili ang kanyang Panginoon. Magnanakaw kasi si Judas eh. Pakinggan mo, hindi siya natakot sa Diyos. Lahat ng mali ang ginawa niya sa panahon ng kanyang panunungkulan. 12:6 ni Juan. Ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang mga dukha,
kundi sapagkat siya'y magnanakaw, at yamang nasa kanya ang supot, ay kinukuha niya ang doon ay inilalagay. Nanakaw siya. Yung mga inilalagay ng mga taong tulong para sa iglesia ng araw, kung si antisurero, kinukuha niya. Kaya humangga dun sa punto na pati sa pagnanasa niya ng pera, pati si Kristo binenta niya dun sa mga kaaway. Ako rin ngayon, binibenta rin ako sa kaaway ng mga nakasama nating iba na walang takot sa Diyos. Ganyan yan, kapatid. Ang tanong ko lang po sa Book of Hebrew, chapter 11, verse 5, bakit hindi nakita ni Enoch ang kamatayan? Basahin po natin. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan, sapagkat siya'y inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat, ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Ang sabi dyan, kapatid, inilipat siya, no? Inilipat. Ibig sabihin nun, yung kamatayan, hindi niya nakita nung oras na yon na inilipat siya. Inilipat siya ng lugar eh. Kasi sa lugar na kinalalagyan niya, may mga taong masasama at hindi karapat-dapat sa Diyos. Inilipat siya. Hindi naman sinabing dinala siya sa langit eh, no? Inilipat siya. Merong lugar na pinaglagyan sa kanya ang Diyos. Pero pagkatapos no, namatay din siya eh. Basahin natin yan, ano? 11:5 yan, ano? Pagkatapos isalaysay ni Pablo ng lahat ng taong magtitwid na yan, sabi ni Pablo sa 11:13, 11:5 yun, o 11:30 nang babasahin ko. Ayon sa pananampalataya, ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nakakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Laging manlalakbay siya, nalipat siya ng lugar sa lupa eh, no? Pero nakita niya rin, at bandang huli, sabi ni San Pablo, nangamatay ang lahat ng mga ito ayon sa pananampalataya. Kasama si Enoch doon, kapatid. Namatay din yun. Namatay din yun. Kasi yung paniniwala ng iba, no? Na hindi raw namatay si Enoch dahil inilipat upang wag makita ang kamatayan, dun sa lugar na kanyang kinalalagyan na dati na lugar, bago siya inilipat, hindi siya nakakita ng kamatayan doon. Pero later, bandang huli, ay itinakdai ka kasi sa tao mamatay na minsan, sinasabi yan sa Hebreo 9:27 eh. Kaya namatay din si Enoch. Kilala na ni Jesus si Judas, kaya nga niya pinili maging apostol para matupad ang hula sa kasulatan na sinasabi. Hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat. Nalalaman ko ang aking mga hinirang, ngunit upang matupad ang kasulatan, ang kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay Diablo? Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya ang sa kanya'y magkakanulo, palibhasa'y isa sa 12. Ganun yan, kapatid. Gusto ko lang pong malaman kung ang Diyos po ba ay nagsisi po sa kanyang pong paglikha sa mga tao dahil po sa patuloy po ng paggawa niya po ng tao po sa masama. Ayun lang po. Alam mo, may nababasa sa Biblia, kapatid, na ang Diyos ay nagsisi dahil sa kasamaan ng tao. Sa 6:6 ng Henesis, ganito nakasulat doon. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Ayan. Alam mo, ang salita diyang ginamit ay nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Yun ang inagay sa pagsasalin sa Tagalog. Pero kung titignan mo yan sa Hebreo, ang salitang ginamit now come. Basahin nga natin yung katumbas niya sa salitang Hebreo, kapatid na Luz.
Ito po ang nakatumbas niya, now come. A primitive root, properly to sigh. That is, breathe strongly. By implication, to be sorry. That is, in a favorable sense, to pity, console, or reflexively rue. Maraming kahulugan sinasabi ang salitang now come. Sa Hebreo, isinalin sa Tagalog sa salitang nagsisi, pero ang tunay na kahulugan niya nakaramdam ng pagdaramdaman Diyos. Nagdamdam siya na sa kanyang mga taong nilikha. Sapagkat ang ginawa ng mga tao, puro kasamaan nung panahon ni Noe. Hindi naman sa lahat ng tao nagsisi siya. Alam mo, may mga tao namang nauna, kagaya ni Abel, na naging kalugod-lugod sa Diyos. Si Seth, naging kalugod-lugod sa Diyos. Sila Abraham. Nung dumating sa panahon ni Nunong Noe, masyadong masama na mga tao, kaya pinabaha niya ng malaking-malaking baha. Yung tinatawag na dilubyo universal, sinasabi ng Biblia, God was sorry, nagdamdam siya sa kanyang kalooban na dahil sa sama na nakita niya sa mga tao. Kasi kung titignan natin sa Biblia, yun talagang kahulugan ng pagsisisi, para bang nakagawa ka ng mali pagkapantao, no? Wala namang mali na ginawa ang Diyos Ang tao naman na kanyang ginawa, ang gumawa ng mali. Siya naman na hindi gumawa ng mali. Ang katunayan, may mga tao namang hindi ganun kasasama, kagaya nga nila Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Noe, ni Abel. Yan. Ngayon, yung salitang nagsisi, ayon sa Biblia, kung ang kahulugan na yung kahulugan ng pagsisisi ng tao, ang sabi sa bilang, pakinggan natin ng 23:19. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Ayon, maliwanag yan na ang Diyos ay hindi gaya ng tao na nagsisisi, na nagkamali, nagsisi, nagkamali, nagsisi. Pagka ganun ang palagay natin, lalabas para bang ang Diyos ay nagkamali, ano? Pero hindi siya nagkamali. Yung isinalin na nagsisi, dapat sana isalin yon, nagdamdaman Diyos. Dahil sa kasama ang ginagawa ng tao, nagdamdam siya. Pero para sabihing nagsisi, hindi naman nagsisisi ang Diyos na para bang kagaya ng pagsisisi natin na nagkamali. Basahin natin ang Roma 11:29. Sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi pinagsisisihan. Ang wika, ang pagtawag ng Diyos at ang mga kaloob ay hindi pinagsisisihan ng Diyos. Kaya ang Diyos, kung magkaloob, o ang Diyos ay tumawag, hindi niya pinagsisisihan yung kanyang pagtawag at saka yung kanyang pagkakaloob. Kaya yung pagsisising sinasabi diyan, yung pagsisisi ng tao, hindi ganun ng Diyos. Na ang tao kasi kaya nagsisisi dahil nagkamali, nagkasala. Ang Diyos, nung sabihing nagsisi sa Biblia, ang pagkakasalin lang ang diferensya noon. Dapat doon isinalin, nagdamdaman Diyos. Doon sa mga taong masasama. Kasi meron naman siyang nilalang na hindi naman masama kagaya nga nung matutuwid na tao. Sana naunawaan mo, kapatid. Totoo po ba na sa pagtanggap natin kay Jesus bilang tagapagligtas, makakamtan po natin yung banal na Espiritu? Pagka tinanggap mo yung tunay na Kristo, alam mo, hindi lahat ng Kristong tatanggapin mo tunay o genuine. Pakinggan nyo sa isang talata ng 2 Korinto 11, versikulo 4. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Pagtiisan mo na lang, wag mo nang tanggapin. Baka ang mangangaral sa'yo, ibang Jesus, ibang espiritu, o ibang ebanghelyo. Ano ang sabi ng Biblia? Galatia 1:8. Datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ipinapatakwil yan.
Kaya hindi totoo, sasabihin mo, tanggapin mo si Jesus, tatanggapin mo banal na Espiritu. Maraming pinangangaral ngayong Jesus, iba Ibang Kristo, ibang aral, hindi talagang nasa Biblia, niloloko lang. Tingnan mo, nung magturo ng Santa Cena, nilagyan ng abulo yan. Yung Santa Cena sa Biblia, wala namang abulo yan. Siya nilagyan niya ng sobre para palakihan pa ng abulo yung mga miyembrong nagyayabang para maging malakas sa kanya. Palakihan ng abuloy. At ang Santa Cena nila, sa umaga pa. Di mali. Paano mo ngayon sasabihin yan ng tama? Samantalang sa Biblia, ang Santa Cena, walang abulo yan. Kaya, hindi lahat ng nangangaral ipapatanggap sa iyo si Kristo, tanggap ka na ng tanggap. Dahil, baka ang matanggap mo, yung bulaang Kristo, ang matatanggap mo, kasama nun, ibang espiritu. Hindi talaga yung banal na espiritu. Pero kung yung tunay na Kristo ng Biblia ang matatanggap mo, matatanggap mo rin ang banal na espiritu, kapatid. Yun ang masasabi ko sa iyo. Ano po ba yung ibig sabihin nung nasa Biblia na ang mga babae raw po ay maliligtas sa pagkakaroon ng mga anak? Basahin natin yung unang Timoteo 2:15, siguro yun ang sinasabi nila. Ngunit ililigtas siya sa pamamagitan ng panganganak kung sila'y magsisipamalagi sa pananampalataya at pag-ibig at sa pagpapakabanal na may hinahon. Yan po ba ang tinatanong nyo, kapatid? Opo. Hindi naman po nakalagay dyan mga babae. Ulitin po natin, lagay natin sa screen. Ngunit ililigtas siya. Isa lang po ang tinutukoy dyan siya. Isang babae lang po yan. Ililigtas ng Diyos yung babae na yon sa pamamagitan ng panganganak. So, dapat manganak siya ng manganak. Alam niyo po kung sino yung babae na yan? Hindi po. Basahin po natin sa 2 Korinto. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Ang iglesia po, ang kausap ni San Pablo dyan, ay dalagang malinis. Ang iglesia po, babae yan Nakuha niyo po ang punto, kapatid? Opo. Simboliko po ng iglesia ay babae. So, yung babae na yan, maliligtas yan kung manganganak ng manganganak. So, kailangan na iglesia mga... Bago mamatay si Brad Eli, nagbago siya ng aral. Sinasabi na niya na ang iglesia ay lalaki na katawan ni Jesus at siya ang ulo. Sino yun? Yung ipinanganak ng babae, yung iglesia, ipanganganak ng babae, yung iglesia, yun ang anak na lalaki, yung iglesia Kasi ang iglesia po, simbolo siya ng isang lalaking taong lalaki. Ang kanyang ulo si Kristo. Ngayon, ang sabi doon sa 12:5, siya'y nanganak, yung babaeng nakadamit ng araw, nanganak ng isang lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. Kasi ang iglesia po, simbolo siya ng isang lalaking taong lalaki. Noong po bang bago ipanganak ang tao, ang isang tao dito sa mundo, alam na po ba ng Diyos ang magiging kinabukasan niya? Hindi po lahat ng tao. Meron po mga tao na bago siya ipanganak, talagang sinadya ng Diyos na yun ang kanyang magiging lagay. Gaya ng mga mangangaral, Propeta Jeremias, si Pablo, si Kristo, ano po talaga nakaplano na yun. Pero hindi po lahat ng tao ganun. Pinili lang po lang. Pili lang po yun. Mga leader po yung ginagawang ganun. Pakinggan nyo sa Jeremias. Bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Si Jeremias, bilang leader ng propeta sa maraming bansa, bago pa pinanganak, nakatakda na siya. Ganon din naman si Pablo sa Galacia 1:13. Pakinggan niyo. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paano ng aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos,
At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo ng higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Palibhasa. Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina. At ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Si Pablo, leader din po yan sa mga hintil. Bago pa siya pinanganak, meron na siyang gagampanan. Pero yung pong ordinaryong tao, binigyan po tayo ng Diyos ng freedom of choice. Makakapili ka. Pakinggan nyo sa Kawikaan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Ayon, ang puso ng tao, ang kumakatha ng kanyang lakad. The heart of a man deviseth his ways. Pwede mong, gusto mo maging doktor, pwede. Gusto mo maging inhinyero, pwede. Ibig sabihin, ang tao, nasusunod ka eh. You can make a choice. Ganun po yun. Maraming salamat po. Salamat. Meron po akong nais na itanong kasi tungkol po doon sa Garden of Eden na sinasabing holy place. Kung bakit po nakapasok doon ang demonyo para tuksahin si Eva. Ito po ba'y pinalano rin ng Diyos sa kanila? Unang-una po, wala pong plano ang Diyos na masama sa tao. Yun po. We must be guided by that principle that God has not made anything bad for us. Pakinggan niyo po sa 1:31 ng Genesis. At nakita ng Diyos ang lahat ng kaniyang nilikha at narito, napakabuti. Ayan. Ang suma total ng lahat ng nilikha ng Diyos, napakabuti po lahat. Sa English, ang pagkakasabi diyan, And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. Ayan, wala pong masama. Very good. Lahat ng ginawa ng Diyos, puro mabubuti. Ngayon, yung kasamaan, yun po'y dahil sa pagpapalalo at pagmamataas ng isip ng isang anghel. Yun na nga po si Lucifer, si Satanas. Ngayon, ang tanong nyo, bakit siya nakapasok doon sa Garden of Eden? Sa Garden of Eden? Actually, hindi naman po siya, hindi naman siya welcome doon eh. Meron lang, kumbaga, unwanted visitor siya. Kaya lang, pinatuloy siya nung may-ari. Ang may-ari po kasi yung mag-asawa eh. Ang sabi ng Biblia, lalangin natin ng tao, tapos nilalangan tao, ayon sa kanyang larawan, at binigyan siya ng kapangyarihan sa isda, sa dagat, sa ibon sa impapawid, at sa lupa, upang kanyang supilin. Therefore, the total authority rests on man. Nasa tao ang kapangyarihan. Kung matok si Satanas, pinapasok ni Adan at saka ni Eva, nakapasok. 5:12 ng Roma. Pakinggan niyo po. Kaya, kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Hindi naman po kasalanan ng Diyos eh. Binigay nga sa kanila, binigyan sila na inkargado sila eh. Binigyan nga lang sila ng bilin. Huwag kayong kakain. Doon sa pagbabawal na yun, doon pumasok ang daya ng demonyo eh. Pinapasok ni Adan at saka ni Eva eh. Kaya wala po tayong ron. Wala tayong magagawa ron. Napapasok nung may-ari eh. Kaya nagkadama. May nasusulat po sa Biblia na hindi pa po pinanganganak ang tao ay nakasulat na sa sa banal na aklat. Hindi pa siya pinanganganak? Po. Wala po nun. Yung aklat po ng buhay? Hindi po. Ang tao lang na nasa mundo ang nakasulat doon. Actually, para ka nga masulat doon, kailangan sumunod ka muna sa Diyos eh. Hindi naman basta pagkapanganak mo, susulat ka na, hindi po. Yung pong aklat ng buhay, aklat po yun ang magiging dapat sa Diyos. Yun ho mga masasama, ayaw kumilala sa Diyos, di man nakasulat doon eh. Pakinggan nyo ho, sa Apokalipsis, ganito po ang ating mababasa. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan.
at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Ayan, meron po tinatawag na aklat ng buhay sa Biblia, kapatid, ano? Ngayon, hindi po lahat ng tao nakasulat ang pangalan doon sa aklat ng buhay. Yan sa 15. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ayan. Kung ang sino man ng wika, hindi nasumpungan, nakasulat sa aklat ng buhay, ibinulid sa dagat-dagatang apoy, hindi lahat nakasulat doon. Sulatan lang po yun nung magiging dapat sa Diyos. At para masulat po ang pangalan natin doon, kailangan maglingkod tayo sa Diyos. Doon sa Filipos, sa 4, pakilagay sa screen, versikulo 3. Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nangagpagal, nakasama ko sa Ebanghelyo. Nakasama rin at naman. Kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Ayun. Yung mga nagpapagal, gumagawa ng kalooban ng Diyos, ang kanilang wikang pangalan nasa aklat ng buhay. Hindi po... Ito po galing po sa kaibigan ko. Balik, pinapatanong niya po sa akin kung si Juan Bautista po at si Elias po ay iisa at isa po sa laman si Espiritu. Hindi. Iba si Elias, iba si Juan Bautista. Nabuhay si Elias, napakatagal na panahon bago ipinanganak si Juan Bautista. Si Juan Bautista kasi halos kasabayan ng ating Panginoon na si Jesucristo. Nauna lang si San Juan Bautista ng 6 na buwan bago nabuntis Santa Maria, 6 na buwan buntis na ang nanay ni Juan Bautista na si Elizabeth. Ngayon, si Elias naman nabuhay nung panahon na daan-daang taon bago ipanganak si Juan Bautista. Pero meron silang, they have something in common. Meron silang relasyong makikita ka sa Biblia. Yung espiritu ni Elias sumakay Juan Bautista nung nabubuhay at nangangaral si Juan Bautista. Mabuti basahin natin ang talata. Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin, at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. At marami sa mga anak ni Israel ay papagbabaliking loob niya sa Panginoon na kanilang Diyos, at siya'y lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias. Yan. Hindi siya si Elias. Siya si Juan Bautista, pero lalakad siya na may kapangyarihan at espiritu ni Elias. Nakuha mo, kapatid? Hindi siya si Elias. Siya ay lalakad na may kapangyarihan at espiritu ni Elias. Ang wika ng kasulatan. Tama na ba yan? Naiintindihan mo na, kapatid? Opo. Maraming salamat po, Brother Eli. You're welcome. Ano po ba ang masasabi niya tungkol sa mga bumabatikos po sa inyong mga aral? Alam mo, yung bumabati ko sa akin, wala naman akong ano ron eh. Para bang, alam ko namang merong ganun. Kahit kailan mo ipangaral ang totoo, may kalaban yung totoo. Panahon na ni Moises, nilabanan yung katwirang sinasabi niya. Ang lumaban sa kanya, 250 pangulo ng Israel. 250 prince of Israel. Yang mga lumaban kay Moises, matataas pang tungkulin, ano? At bukod pa sa kanya, dun sa 250 na yon, nilabanan din siya ni Hanes at saka ni Hambres. Sinasabi yan ni Pablo. Basahin natin ang kanyang pahayag kay Timoteo.
At kung paanong si Hanes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito'y nagsisilaban sa katotohanan. Mga taong masasama ang pag-iisip, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya. Kung paano ang wikang si Hanes, si Jambres lumaban kay Moises, kay Pablo rin may lumalaban. O kaya pagdating ni Pablo, may lumaban sa kanya. Pagdating ni Kristo, may lumaban sa kanya. Marami siyang kalaban. Yun nga nagpapako sa kanya sa krus eh. At sinisiraan pa ang Panginoon Kristo. At alam mo, may mga kalaban pa ang mga alagad ni Kristo nung una. Umuupa pa sila ng mga kasabwat na mga testigo palso para masiraan. Mabuti basahin natin yung aklat ng Gawa. Kung paano ginawa nila kay San Esteban, ano? Umupa pa sila ng mga taong upahan para pasamain si San Esteban at ipapatay. Basahin natin yung kanyang kasaysayan. Pakinggan mo ito, kapatid. At nangagharap ng mga saksing sinungaling na nangagsabi, ang taong ito'y hindi naglilikat ng pagsasalita ng mga salitang laban dito sa dakong banal at sa kautusan. Ayon, tapos? Sapagkat narinig naming kanyang sinabi na itong si Jesus na taga Nazaret ay iwawasak ang dakong ito at babaguhin ang mga kaugaliang ibinigay sa atin ni Moises. Ano, pinagbibintangan nila si Esteban na narinig namin, sinasabi niya na itong si Jesus na taga Nazaret ay iwawasak ang dakong ito. Pwede ba naman sabihin ni Esteban yun na ang kanyang Panginoon na ipapahamak niya? Hindi naman niya sinasabi yun. Pero yan devices ng demonyo yan. Ano sasabihin ko? Nagaganap lang yung nasa Biblia. Ganun talaga. Mangyayari yun Nakatanda yun. Dahil ikaw yung mga ngaral na totoo, nakatanda nang may kakalaban sa'yo. Meron talagang demonyong kumakalaban sa totoo. Pakinggan mo ang sabi ni Pablo sa isa sa mga gustong magwasak sa kanya. Sa 13 ng Gawa ng mga Apostol, ikaw na anak ng Diablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran, hindi ka bagat titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon? Nakita mo na, meron talagang may ploy meron talagang magagawing gano'n ng demonyo na ikaw ang wika, anak ng Diablo, puspos ng lahat ng karayaan at ng kasamaan. Ikaw nakaaway ng lahat ng katwiran, the enemy of all righteousness. Will thou not cease to pervert the right ways of the Lord? Hindi ka ba titigil sa pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon? Titigil ba? Hindi nga Hindi titigil yan. Hanggang makakagawa yan ng kasinungalingan, mag-iimbento ng kasinungalingan laban sa akin. Ano naman ang dahil noon? Bakit sila nagre-resort doon sa puro paninira ang ginagawa sa akin? Basahin natin ang 18 ni Jeremias. Nang magkagayoy, sinabi nila, kayo'y magsiparito at tayo'y magsikatha ng mga katha-katha laban kay Jeremias, sapagkat ang kautusan ay hindi mawawala sa saserdote, o ang payuman sa pantas, o ang salitaman sa propeta. Kayo'y magsiparito at ating saktan siya ng dila, at huwag nating pansinin ang kanyang mga salita. Kasi hindi nila maaalis yung kautusang na kay Jeremias Sugo kasi ng Diyos si Jeremias. Sabi nila, ang kautusan hindi mawawala sa saserdote. Ang payo hindi mawawala sa pantas. Ang salita hindi pwedeng mawala sa propeta. Talagang nasa kanya yung salita, propeta siya ng Diyos Hindi nila kayang magibayo, hindi nila kayang maagaw. Kaya kayo, magsiparito kayo. Magsikatha na lang tayo ng katha-katha laban kay Jeremias. Sakta natin siya ng dila, wag nating pansinin ang kanyang salita. Alam ko namang pananakit ng demonyo yan sa akin para saktan ako ba't naman ako magpapasakit? Magpakaligaya sila, maligaya rin ako.
Kasi ba't naman ako maligaya? Kasi sa isang banda, kahit ako'y malungkot, maligaya pa rin ako. Kasi alam ko yung totoo. Yun ang, that's where I rejoice. My soul rejoices in the truth of God, that He have given me and He have made me understood His truth. Kasi alam ko naman yung alam ko, hindi nila alam eh. Kaya nga kung ano-anong paninira ginagawa nila. Tingnan mo, kung di ako naninira sa kanila, wala ako nung feeling of insecurity eh. I know my God and my God knows me. Kaya akong paniwala ko, kahit lahat ng buong mundo manira sa akin, meron akong pinanghahawakan eh. Mayroon ako na wala sila. Yun ang akin, kapatid. Mayroon ako na wala sila. Tungkol po sa 1:1. Basahin natin. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ang tanong mo dyan, kapatid? Ano po ang kakaunawaan sa bagay mo? Hindi mo ba nakikita? Nandyan sa yung harapan totoo, ang verbo ay Diyos. Di ba yung verbo Diyos? Ang verbo dyan yung Kristo. Ang katunayang yung verbo dyan ay yung ng Kristo. Basahin natin ang Apokalipsis 19:13. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo, at ang kaniyang pangalan ay tinatawag na ang verbo ng Diyos. Sino yung verbo ng Diyos na yan? Ang pangalan niya ay verbo ng Diyos, ang kanyang damit, nararamtan siya ng winisikan ng dugo. Sino yan? Tuloy natin sa 16. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sino ba yan? Di ba si Kristo yan? O, siya yung verbo at siya ay Diyos, ang sabi ni San Juan. Bakit mo tinatanong, kapatid? Kasi po marami akong narinig na mga ibang pagtuturo. Hindi mali po kayo ng pagkakaunawa. Di ako mali ng... Ba't ako mag-mali ng pagkakaunawa? Yung unawa ko yung nasa Biblia, na yung verbo ay Diyos. Ano mali ron? Pag sinabi ko, isinigaw ko, ang verbo ay Diyos. O, saan ang batayan? Uno-uno ng Juan. Di ba? Ang verbo Diyos. Yun mismo paliwanag ni San Juan eh. Ba't pababaguhin ko ba yun? Ang verbo ay Diyos. Tapos sabi niya, kung itutuloy mo pa sa 2, ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Sa 3, ang lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kaya ikaw, wala ka, wala ako, wala ang mundo, wala ang planeta, wala ang araw, wala ang buwan, wala ang bituin, wala ang universo, kung wala yung verbo. Nando na yung verbo, kaya bago nilikha ang lahat ng bagay. Kaya yun, Diyos yun eh. Ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Yan ang paliwanag ni Juan. Babaguhin pa ba natin yan? That is a very plain and simple truth about our Lord Jesus Christ. Nang pasimula, verbo siya, ang verbo na yan, sumasa Diyos, ang verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya, sabi ng Biblia. At nagkatawang tao ang verbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Ayan, yung palang verbo na Diyos, na nung umpisa pa'y kasama na ng Diyos, hindi pa ginagawa lahat ng bagay, kasama na siya, yung bandang huli, nagkatawang tao siya, nakita ng mga apostol, tumahan sa kanilang kalagitnaan. Ayan, yan ang sinasabi ng Biblia. Yan ay paliwanag na yan, hindi na dapat yan ipaliwanag. Paliwanag na yan ni Juan. Pag pinakialaman mo pa yan, lalabo yan. Ang liwanag na, ang verbo ay Diyos. Yung verbo Diyos, kung hindi naman siya tao, nagkatawang tao. O, alin ng tao? Yung katawan ng verbo. Pero yung verbo, Diyos yun. Yun ang nasa Biblia. Hindi na kailangan paliwanag, maliwanag na yan. Paano po ninyo mapapatunayan na ang relihiyon ninyo ay tunay? Paano namin? Alam mo, kapatid, pagka kami ang nagpatunay, hindi tama.
Kasi, siyempre, pag tao magpapatunay, hindi Diyos ang nagpapatunay nun, tao yun. Sinasabi sa 2 Korinto 10:18 ang ganito. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Sa Ilocano, ta iti idayaw na tibagina, saan amaanamungan, nudiket dayjay dayawan iti Apo. Yan. Sabi ng Biblia, hindi subok, hindi katiwa-tiwala yung sa sarili niya nagpapatutuo siya. Kailangan ang Diyos ang magpatutuo. Ang relihiyon, ang Diyos ang nagpapatutuo kung tama, kung hindi. Pakinggan mo sa 5:9 ng unang Juan. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Ayan, sabi ng Biblia, kung tinatanggap natin ang patotoo ng tao, lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Sa Ilocano, sabi, no awatin tayo ti pamaniknek dagiti tattao, ti pamaniknek ti Dios dakdakel. Ayan. Ang patotoo ng Diyos mas dakila kaysa sa tao. So, hindi kami ang magpapatotoo sa aming relihiyon kung totoo kami. Ang magpapatotoo ang Diyos. Paano siya magpapatotoo? Tanungin natin ang ating Panginoon Kristo. Doon sa Juan 7:17. Ganito nakasulat doon. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos. Saan makikilala? Yun sa Diyos. Makikilala daw po ang turo kung sa Diyos. Parang ganito. Halimbawa, tawag mo sa tao, relohero. Saan mo siya makikilala? Pag nagpagawa ka ng relo. Halimbawa, ang tao, karpintero, saan mo makikilala kung talagang karpintero? Pag gumawa na ng bahay o kaya ng muebles. Di ba? Saan nakikilala yung tao? Sa kanyang ginagawa. Sa mga ngaral, nakikilala sa turo. Kung ang sino man tao, nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita ng mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapot ang humahanap ng kaluwalhatian, niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo. Nakita nyo? Sino raw ang totoo? Pag yung turo niya, hindi galing sa kanyang sarili. Dapat galing sa Diyos. Paano naman yung galing sa Diyos? Paano mo matitiyak ang turo galing sa Diyos? Pakinggan nyo. Sa unang Korinto 14:37, sabi ni San Pablo, kung iniisip ninuman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Paano mo malalaman kung sa Diyos galing? Pag nakasulat. Kasi sabi ng mga apostol, ang sinusulat namin, pawang utos ng Diyos. Kaya, kung ang nagtuturo, binabasa niya sa nakasulat, yun utos ng Diyos yun. Yun ang totoo. Bibigyan kaya, halimbawa, ang espiritu raw ng Diyos, tumatahan sa kapilya nila. Kaya pinagaganda nila kapilya dahil tumatahan daw. The Spirit of God dwells in their chapel. Tanong natin sa nakasulat. San Pablo, Panginoon Kristo, Apo Diyos mi, talaga bang yung espiritu mo tumatahan sa kapilya? Pasagutin natin ng Diyos. 17:24 ng Gawa. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Tumatahan ba ang Diyos sa ginawa ng kamay?
Dumataan ho? Hindi. Eh, liwa-liwanag ng Biblia. Para matiyak mo ang isang relihiyon, kung totoo, kung sa Diyos o hindi, dapat ang turo galing sa Diyos. Paano yung galing sa Diyos? Sabi ni Pablo, ang isinusulat namin sa inyo, pawang utos ng Panginoon. Pag hindi nakasulat, hindi galing sa Diyos yun. Naintindihan nyo, mga kababayan? Kaya sa tanong niya, paano ko raw mapapatunayan ang aming relihiyon totoo? Ang Diyos ang magpapatunay. Anong patunay? Yung turo nasa Biblia. Kaya, gusto nyong malaman kung ang relihiyon namin totoo, sa aming mga aral, through our teachings, kailangan nakasulat. Pag hindi nakasulat, hindi po sa Diyos yun. Yan po. Why did God have to create the world and men? And why did it take God to create the world in 6 days instead of in a few moments? You see, God displays His power and wisdom through His creation. We have to be acquainted with what the Bible is telling us about God. And how can we know God through the Scriptures? Let us read it from the book of Romans chapter 1, verses 19 to 20. It says, Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made. Being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead. So, we will know God by the things that He made. We can know Him by the things He had made. Now, your question is, why did it take God 6 days to create the earth? I want to disagree first before I continue answering your question. It did not take God 6 days only to create the earth. And it is not true. If we are going to believe that the earth was created by God only for 6 days, then the humankind will only be about 6,000 years on earth. That men on earth are only 6,000 years on earth. And this is the 6,000th year. Actually, in the Hebrew calendar, we are now at 57 something. A little short of 6,000 years. Meaning, we are only short of about 200 years before we reach 6,000 years, according to the popular belief from Adam up to now. But it is not true. Why do I say it is not true? On earth, who of you here wears a diamond ring? Anybody who has a diamond ring? But you are acquainted with diamond. You know diamond. Now, diamond is not diamond when this earth was created by God. There is no diamond on earth. Why? Because diamond comes from ordinary carbon or coal. Parang uling ang diamond. And because of millions and billions of years in compression because of Earth's gravity and because of its exposure to intense heat for billions of years, the Earth had produced diamonds. Russians, by their knowledge, have produced also what they call the Russian or the artificial diamond. Because they have discovered the process by which diamond is formed naturally, and that is through constant heat and compression. Now, they compressed the ordinary carbon, they compressed it and subjected it to intense heat, they were able to come out with Russian diamond. The nature's way of creating diamond is by ordinary carbon or coal to be exposed to heat, constant heat and compression. Now, we can mine diamonds from
the deepest part that can be reached by man. Walang diamond sa ibabaw. Ang diamond namimina milya-milya sa ilalim. Kaya nga mahal po ang diamond eh. And it took the earth billions of years to produce diamond. Meaning that the earth is not only 6,000 years old. 6,000 taon lang daw ang mundo. May nahukay sila sa Africa eh. Skeleton ng tao, 100,000 taon ng edad. Paano mangyayari sa mundo, may taong 100,000 taon ng edad, 6,000 taon pala mundo? Paano mangyayari yun? It is impossible. So we have to accept the fact of the antiquity of the earth. Napakatanda na po ng mundo. Billion taon na ang mundo. Actually, according to science, the universe is about 13.5 billion years old. 13 at kalahating bilyong taon ang mundo. Bakit po? Ito yun. Yung light po, it travels 186,000 miles per second. The light, or the distance that is being traveled by light in 1 year is called a light year. Now, the latest of all the telescopes, which is now the Hubble Space Telescope in space, have detected a far-flung cluster of galaxies, which they have estimated to be 13.5 billion light years away. Meaning, for that light of that galaxy to travel from its place to Earth, it will take 13.5 billion years. Meaning, that the galaxy or that the universe is no less than 13.5 billion years old. How many years old is the Earth? According to scientists, it can be around 12 to 13 billion years old. Kung sasabihin natin, ginawa ng Diyos ang mundo, 6 days lang, lalabas, 6,000 taon lang ang mundo ngayon. Dapat wala tayong ginto, wala tayong diamond. Kasi hindi naman po lahat ng nilikha ng Diyos, nandyan na agad eh. It took some time para ma-produce yan. Yung parang ganito, yung pumbata, kapatid, 9 na buwan ka pong dala-dala ni nanay eh. Pwede kang i-produce ng Diyos sa isang moment. Pero naturally speaking, it will take your mother 9 months para makapaglabas ng baby. Tama po? Yung mga iba-ibang bagay na naririto sa mundo, yung ginto, yung plutonium, yung diamond, at ang iba't iba pang mineral, bilyon taon po yan bago ma-produce. Ibig sabihin, bilyon taon nang nakakalipas ng lalangin ng Diyos ang mundo. Kaya, wag nating questionin sa Diyos, bakit naman matagal bago niya na-produce? Hindi naman matagal sa kanya yung kapatid eh. 2 Pedro 3:8. Tatapwat, huwag ninyong kalimutan mga minamahal ang isang bagay na ito. Alin yun? Na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Yung palang 1,000 taon, by way of comparison, 1,000 years is like unto a day, and a day is like unto 1,000 years to the Lord. Bakit? He is eternal, He is infinite, hindi siya maiinip, kahit 1,000,000 taon, kahit 1 billion, hindi siya maiinip. Eternal siya. Kahit nga 10 bilyon, kahit 20 bilyon pang taon, hindi siya maiinip. Tayo lang naman po maiinip eh. Dahil pang 70 taon lang tayo eh. Ilang taon na po kayo tatang? 75, lagpas na kayo ng 5. Sa Biblia, basahin natin ang awit. Pasalamat po kayo sa Diyos, nakalagpas na kayo sa boundary. Awit, 90 Gs. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon. O kung dahil sa kalakasan, ay umaabot ng 80 taon. Sa Ilocano, anong sabi? Dagiti al-al daw, dagiti taon mi,
70 da atawen. Wenno agpapanpay, gaputi kinabilag 80 atawen. Tanyo? Karaniwan, ngayon nga, mga tao, 50 lang, patay na eh. Di ba? Di ba, mga kapatid? Ngayon, 60 anyos, o kaya 65. Matutulog. Yung pala na-stroke, pumutok ang ganon. Buti nga, yung umpisa, ang mga tao sa panahon ni Haring David, 70 hanggang 80. Si Tatang lagpas na ng 5. Pasalamat kayo sa Diyos. Sana umabot pa kayo ng 80, 90, 100, hanggang hindi nyo nakikita ang katotohanan. Sana bigyan kayo ng Diyos ng buhay, kapatid. Ngayon, balik ako dun sa tanong ni Tatang, why did it take God 6 days to create the earth? I do not believe that the earth was created in 6 days. It is longer than 6 days. And it is God's prerogative after all, because God is an eternal God. He can create something for 1,000 years, or a millennium, for 10,000 years, or for 10 million years, for 1 billion years. He can do anything that He wants to do. And nobody can ask Him question. Wala po tayong maano ron eh. But there are evidences to show about the antiquity of the earth. That the earth have been here for billions of years. Kung ang pagbabatayan ay history ng mga nanahan dito sa lupa, ay mahirap matukoy yan. Sa mga discoveries kasi, ay marami ng mga natagpuan na mga remains ng nakalipas, gaya ng dinosaurs. At absent ang Biblia sa kaalaman ng mga dinosaurs. At wala ring dinosaurs na isinakakay sa barko ni Noe. Kaya, ang nasusulat mula sa Genesis 1:2 hanggang Genesis 1:31 ay recreation. Muling pagsasauli ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng bahang gunaw sa Genesis 1:2 nang nakalubog ang mundo sa tubig. Hindi ito gaya ng pagbaha sa panahon ni Noe. Hindi natin alam kung ilang beses na ginunaw ng Diyos ang mundo. Dahil sa mga kasamaan ng mga nanahan sa mundo ng likhain ito. Kaya nga, may nadidiscover ng mga nilalang na mas nauna pa kay Adan. Ang tangi nating nalalaman ay ang sanglibutan ni Adan na halos nasa 7,000 taon pa lamang. Pero, may pag-aaral na ang mundo ay pinagharian ng mga anghel, gaya ni Lucifer. Atin, yang i-upload sa susunod na mga araw. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang bago kong upload, please like, share, and comment. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na upang lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong upload.